Isang magandang good afternoon mga ka-chokaran. For today, andito tayo ngayon sa Sharjah Museum. So without further ado, tara, samahan niyo ako. And let's explore with Marge. So this is our first video or first vlog sa Sharjah. Ang Sharjah Museum is open at 8 a.m. until 8 p.m. 7 days a week. So dito may entrance fee. You have to pay 10 dirhams per head. So ito siya, 10 dirhams per head. Okay. And bago kayo pumasok dito, actually they do not allow big bag or big backpacks. Ang okay lang na dalhin dito is yung small backpacks. So, kung meron kayong backpack or bags, mga big bags, isusurrender yun doon banda sa may reception kung saan kayo nagbayad. Okay? So, itong Sharjah Museum, meron itong 2 levels and they have galleries. Okay? Ayan, yung mga galleries. Papasukin natin sila. First time natin dito sa Sharjah Museum. So, let's explore. So, pasok tayo dito. Ito yung isa sa mga galleries na papasukin natin. Let's go. Okay, ito naman. Alam mo. Oh, wow. Very much giving, alam mo yung pagbabalik tanaw nung high school days. Science. Ito, lifting by block and tackle. Bali ito yung mga scale model, ipinapakita dito yung mga ambag ng mga scholars dito sa Sharjah Museum of Islamic Civilization na naging part siya na naging ambag ng mga scholars doon sa iba't ibang larangan ng mga astronomy, sa mathematics, engineering and medicine. So yun yung yun yung purpose nun. Ang dami dito sa pero most likely andito yung sa mga water pumps and all. Itong sa ground floor na ito. Ang haba ng hallway. Ayan look. Doon tayo galing sa may bandang likod. Babaybayin natin ito up until there. Ang haba, ang laki nito. 2 levels ito, 2 levels. Dito tayo pumasok kanina. Ito yung una nating pinasok. Ito siya. Pasok naman tayo dito sa Abu Bakr Gallery of Islamic Faith. Let's go. So, dito naman sa Abu Bakr Gallery of Islamic Faith, makikita dito yung kahalagahan ng banal na Quran, ano yung paniniwala nila, at saka ini-explain dito kung ano yung belief nila sa Islam. So, meron kasi ditong mga, may practice sila, meron silang may mga ganap sila, like pinapaliwanag dito yung tungkol dun sa Hajj at saka yung Umrah.
At saka pinapakita rin dito yung manuscript tungkol dun sa Quran. Meron tayong nakita doon na carpet, yung malaki. Ito, meron din ditong carpet. Ayan oh. Laki. Ayan. Ito oh. So, ito yung napakalaking carpet. Ito yung napakalaking carpet. Bali ito, 'di ba? Pag nagdadasal sila, ang tawag doon ay sala. Dito sila nagpe-pray. So, pinapakita nito yung importance ng prayer sa community. So, 'di ba, nagdarasal sila all together. So, yun. So, that's the importance of that carpet, prayer carpet, or what they call congregational prayer carpet. Ito pa oh. Ito pa. Ang dami pa nilang mga carpet dito. Ayan. Ito, yung makikita, ito, kung hindi ako nagkakamali, ito yung makikita sa Makkah. Ito siya. Only Muslims can visit kasi ito, pag mga Christian kasi hindi pwedeng mag-visit dyan. Purely for Muslims only. So, ito yun sila. Nakapalibot sila sa dito to. Ito yung pinaka-sentro ng Makkah. Ayan, lahat sila ayan, nagpe-pray, nag-worship sila. So ito ang meron sa Gallery 1, first floor, yung mga parang mga porcelains. Bowls, mga porcelains nga. So mga porcelains. This is what they have here. Bowls, yung mga pang displays, vase. They have here vase. Rare. Ceramic jar. Ayan. At saka diba, ito yung mga pinaglalagyan nila, pinagdadalhan nila ng mga kalakal sa different regions, kung saan sila nagpupunta, storage nila. So, pinapakita rin dito yung mataas na antas, yung parang naging status symbol ng Islamic craftsmanship and artistry. So, okay. Punta naman tayo dito, parang mga palamuti ito, bracelets. Ito siya. So, ito naman mga silver bracelets naman na ito. So, as I have mentioned, status symbol na rin sila kung gaano sila kayaman, yung estado nila sa buhay, yung culture na pinagkakakilanlan nila. So, pag special occasions, ginagamit nila yon tulad ng mga weddings, yung mga special celebrations nila. So those are the things na ginagamit nila yung mga silver bracelets na ganon. So yung nakita natin na yung kanina ang tawag doon ay Maluia Tower. So yun yung sikat na spiral minaret. Bali ginagamit yun pagka kunyari magtatawag na ng adhan. Yun yung adhan, yun yung oras ng kanilang pagpipray. So ito naman mga brass and metal works, makita natin ito doon sa, ito naman mga brass and metal works kasi ang importance nito, di ba ginagamit nila ito sa mga pang-araw-araw na lifestyle nila. Kumbaga ito, normally makikita ito sa mga lamps, sa lantern, sa mga water pictures as what we have seen. Ito, meron din sila dito, ayan, and meron din sila dito yung mga pang decors. So ginagamit ito sa Islamic life nila, ganyan. Ang daming mga gamit kasi, ang daming nila mga pinagagamitan dito. So ano ba ang kahalagahan nito sa life nila or sa buhay sa Islamic world nila, sa Islamic life, ganyan. Ito kasi ipinapakita dito yung mataas na antas or should I say yung mga status symbol nila. So may mga pieces din dito na mga naka-engrave. So mayroon dito mga Arabic calligraphy. So that is why
Ganon. And then, may mga geometric patterns doon. May mga geometric patterns din. It is not just only calligraphy. So, hindi lang practical ang gamit ng mga to, kundi yung itinuturing din ito ng yung mga likha ng sini, yung mga artworks, and those things. Kasi, kumbaga, hindi lang yung mga jars, very simple and plain lang. Nilalagyan nila ng mga artworks. Itong part na to, ipinapakita dito yung mga swords. Swords, mga sandata, mga weapon nila na ginagamit. Naalala niyo yung mga ginagamit nila during war. Ito, ayan sila. And then ito yung parang pinaka gamit nila, pandigma. They even have here arrow. See? They have arrow. And then they have here different types of knives. Actually, hindi sila yung plain knives lang, daggers, sorry. Different daggers. Ayan. Ito, Turkmen necklace, gold-plated and studded with precious stones. Oh. Wow. Look at that. Ang bigat siguro nito. So ito yung Turkmen necklace. May stones din siya. So ito naman, ito yung tumutukoy dun sa traditional na alahas nung mga Turkmen people. So, 'di ba, mga taga Central Asia 'yon. So Turkmenistan, napaisip tuloy ako, ano kaya ang relevance nung Turkmenistan sa history ng UAE? So, of course, ito yung simbolo ng mga lifestyle, ng mga status symbol, but medyo napaisip ako, ano yung relevance nun, Turkmenistan. So, meron na naman akong i-research. So, ano pa ba? I believe na pinapaniwalaan ito noon na yung ilang bato nito, nagbibigay siya ng protection and swerte. And ipinapakita nito yung husay ng mga artisans na how they are good at metalworks and all. So, i-research ko nga kung ano ang relevance ng Turkmenistan sa history ng UAE. Napaisip ako doon. So, na-curious lang ako dito kung para saan ito. Ang tawag pala dito ay large silver serving dish raised on 4 pillar-shaped supports decorated with floral motifs. So, dito, double purpose siya. Ginagamit siya for serving dish. And then, ginagamit din siya for artistic design. Okay. So, wala, naka-elevate lang siya. And then, yeah. So, mapapansin natin dito. Akala ko kanina dito, ito, carpet. Pero Holy Quran pala siya. Kumbaga dito, nakikita dito yung pinaka front page, or front cover ng Holy Quran. Ito siya, oh. Meron siyang skills of calligrapher, paper maker, and then illuminator and bookbinder. So, yun siya. Kaya kung makita natin, di ba yung Holy Quran, papansin natin siya, yung pinakaunahan ng Quran, hindi sila lahat magkakapareho yung pinaka front cover. Kasi doon lumalabas yung pagiging artistic nila, yung mga paperworks, calligraphy, artworks, na ilalabas nila yung pagiging artistic, yung artistic side nila, na ilalabas nila doon. Wow, amazing. Nice. So, ito yung hagdan sa level 2. Pagpasok dito, oh my God. Oh my God. Ang ganda.
Oh my God. Look. Ang mga constellations. Oh my God. Grabe, ang ganda. Oh my God. Amazing. Ayan. And then, ayun no, yung dome. Grabe yung design ng dome. Bali, ito naman, ang laki ng space niya. Ito, ang laki ng space nito. Actually, ito, yung open space, kung tawagin nila. And makikita natin, ayun yung dome. Ayan, ito yung dome. Ito yung masasabi natin na dome nila. So, makikita natin dito, parang may mga, di ba, may mga constellations. Kumbaga, ito yung pinapakita nila dito, ito yung pinakamahalagang elemento ng mosque. Kasi itong open space na ito yung nagsisilbing open space para doon sa mga worshippers. And pinagaganda dito yung mga acoustics dito sa loob ng mosque para mas marinig nila more yung imam. Yung imam, yun yung equivalent ng mga priest sa atin, pastor. So, pinagaganda dito yung acoustic sa loob para, yun na nga, mas marinig yung imam more. So, ito yung simbolo dito, yung kalangitan, yung unity, at saka yung kadakilaan ng Diyos dito sa Islamic art and architecture. So, makikita dito, ayun siya, oh. Ang ganda. Awesome. Grabe, ang ganda ng ang ganda ng calligraphy makikita dito pati, tsaka yung mga geometric patterns.